live ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong buong araw po na ito ng TGIF. Araw po ngayon ng Biyernes, Hulyo 12, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Vice President Sara Duterte tila nagpatutsada o nagbiro matapos tumangging dumalo sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Arangkada Balita. Isa sa kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy na aresto na sa Davao City. Arangkada Balita. Mga ari-arian ni Suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Go at iba pang sangkot sa illegal na pogo, pina-freeze na ng Court of Appeals. Arangkada Balita. Balita sa ibaing dagat, Canada. Makakaiba ho ito, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol. Arangkada Balita. Sa sports, unang ginto sa 2024 palarong bansa nasungkit ng Central Visayas. Arangkada Balita. Sa showbiz, pagbisita sa puntod ni Rico Yan, umani ng iba't ibang reaksyon. Arangkada Balita. At ang tawayanan mamaya sa balitang viral kung umabot balancing skills ng isang lalaki, ginangaan ng mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras po na 5 sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning. Dito po rin po sa impilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa ngalan po ni Miss Judith Estrada Larino. Inyo po makakasama hanggang alas 6 po tayo. Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga po ng mga umaarangkadang balita, kinumpirma na ni Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala namang ibang sinabing dahilan si VP Sara kaugnay sa hindi nito pagdalo, sabay git na itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ito ang unang pagkakataon na liliban ang Vice Presidente sa SONA mula nang maupo sila ni PBBM sa pwesto. Sa Amerika, ang designated survivor ang itinalagang partikular na opisyal na susunod na magiging Pangulo. Actually, dito rin po sa nakasaad din sa konstitusyon. Hindi rin ito isinasama sa mga pagtitipon ng mga nasa lista ng mga maaring humalili sa presidente upang matiyak na may mamumuno sa bansa sakaling magkaroon ng hindi po inaasahang pangyayari. Dati na rin ipinanukala ng ilang mambabatas ang pagkakaroon ng designated survivor bukod sa mga opisyal na nasa presidential succession para hindi mabakante ang posisyon ng Pangulo. Arangkada Balita. Naniniwala naman si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na politically incorrect ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Gadon, sasayangin lamang ni VP Inday ang pagkakataon na bumawi at magpakita ng statesmanship matapos dumalo sa maisog prayer rally na isang protesta laban kay Pangulong Marcos. Bigyang din pa ng opisyal
na bagaman nagbitiw na si VP Inday bilang kalihim ng Department of Education, nananatili pa rin siyang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Arangkada Balita! Hindi umano isang biro at dapat seryosohin ang pagtiyak sa seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong State of the Nation address nito sa Hulyo 22. Ginawa ni Manila Representative Joel Chua ang pahayag matapos kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte na hindi ito dadalo sa SONA at itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Aminado si Congressman Chua na katanggap-tanggap naman kung nagbibiro si VP Inday nang sabihin nitong itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor matapos kang kumpirmahin hindi dadalo sa SONA ni PBBM. Gayunman dahil sa kasalukuyang political tensions, nilinaw ni Chua na hindi maganda ang ganitong biro dahil hindi dapat gawing katutawanan ng seguridad ng Pangulo lalo sa SONA nito. Sinabi rin ng mambabatas na wala namang kapangyarihan si Duterte upang italaga ang kanyang sarili bilang designated survivor dahil sa ilalim ng 1987 Constitution, ang vice-presidente ang kasunod ng Pangulo sa line of succession. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, tanggap po tayo ng weather report, weather update mula po sa Pag-asa. Na sa kabilang linya si Dan Villamil. Magandang morning, Dan. Kamusta na ba ang magiging lagay ng panahon? Magiging maulan pa rin ba ngayong Friday? Good morning po, Sir Drew, sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ. Makaranas pa rin tayo ng mga pakulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dala pa rin ng southwest monsoon o yung hanging habagat na kasalukuyang umiiral sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pakulog at pakidlat sa buong Mindanao, sa mga areas ng Western Visayas, Palawan at Occidental Mindoro. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially dito sa western section ng Mindanao, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na mararanasan. Mas maliwala sa mga panahon na ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, pero maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng panandaliang pagulan na dulot ng localized thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 25 degrees naman dito sa Baguio City at 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman natin karakatan sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at light to moderate na pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan naman pong lita. Dan, Yes po, Sir Drew. yung kahapon ba ay thunderstorm lang ba kahapon? Opo, yung mga pakulan natin naranasan sa Metro Manila and nearby provinces ay dulot lamang po ng thunderstorm. So, ito po yung mga usual na pakulan na hindi nagtatagal. Wala pang hindi pa habagat? Opo, so ito pong habagat, umiiral naman po yung habagat dito sa Metro Manila, pero yung pinaka-affected na areas po nito, itong western section po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So, ito pong areas ng Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas at buong Mindanao. So, ito po yung mga areas sa mga karanas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Pero itong habagat na ito, mahina ba ngayong buwan na ito ng Hunyo? Kumbaga, Dan? Well, may kalakasan na po ito sa ngayon, pero in terms of yung mga pagulan na nararanasan natin sa Metro Manila, hindi po natin masyadong nararanasan sa ngayon. Pero ayun nga po, nakakaranas, may mga naitala na tayong malalakas sa pagulan na dala ng habagat sa area po ng Mindanao, particular na itong western section po ng Mindanao. Wala ba kayo namomonitor na panibagong sama ng panahon outside the Philippine Area of Responsibility, Dan? Sa ngayon po, may minomonitor po tayong mga cloud cluster sa labas ng ating PAR. So, hindi naman po natin tinatanggal yung posibilidad na posible itong maging low pressure area sa mga susunod na araw. Pero ayun nga po, medyo uncertain pa kasi kumbaga hindi pa po ito namumuo. So, yung mas concern po natin sa mga susunod na araw, ito pong pag-iral ng hanging habagat na magpapaulan po sa malaking bahagi ng Mindanao area. Ito nga palang Dan, sa mga kababayan natin, mga nanonood via live streaming sa television at sa online, yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, nagtatanong sila kasi binaha yung iba natin mga kababayan dyan yan ba ay magpapatuloy pa yung mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Mindanao? Opo, over the weekend hanggang early next week, ito pong
Buong Mindanao po actually makakaranas sa mga pagulan. Wow. Tapos yung mga areas na pinaka-affected itong habagat, itong western at central sections po ng Mindanao. Alright, naku, sige, maraming salamat sa babala at sa paalala, Dan Villamil, mula dyan sa Pag-asa. Magandang morning sa inyo dyan, Dan. Ingat. Maraming salamat po, magandang umaga. Salamat din sa mga taga Pag-asa. So kapit lamang po mga kababayan ho natin dyan po sa Mindanao, mga taga Jensan, mga taga Davao City, mga taga mga taga Cagayan de Oro. Good morning po sa mga taga CDO at yung mga taga Zamboanga. Mag-iingat ho kayo dyan mga katodos po natin. Speaking of Mindanao, sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga tampok na balita, naaresto na ang isa sa 5 kapwa akusado ng Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa mga otoridad, nahuli si Pauline Canada sa isang subdivision sa Barangay Buhangin sa Davao City. Nadakip si Canada sa pamamagitan ng joint teams ng Davao Region Police, Intelligence Group, Special Action Force at Criminal Investigation Detection Group. Samantala, nakatakda naman magsagawa ng press conference ngayong araw sina Interior Secretary Benor Abalos at PNP Chief Romel Marbil, pero hindi muna nila idinetalye ang lalamanin ng nasabing pulo. Arangkada Balita! Kaugnay niya, nakatatanggap na ang PNP ng mga tawag kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, batay sa report sa kanya ng Regional Police Office 11, may mga natatanggap na silang tawag mula sa kanilang hotline na nagbibigay ng impormasyon sa posible pinagtataguan ng leader ng KOJC. Kasunod dito ng pag-anunsyo ng DILG na 15 milyong pisong reward o pabuya para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy at ng 5 pang kasamahan nito. Gayunman, nilinaw ni Colonel Fardo na hindi nila agad tinatanggap ang mga tawag dahil posibleng iligaw lamang o maaaring mga prank calls lamang po ang mga ito at iligaw lamang sila sa paghahanap sa religious leader. Lahat anya ng impormasyon na natatanggap nila ay daraan sa masusing validation upang matiyak na walang manloloko o yun na nga, prank call. Arangkada Balita! Sa oras na 15 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, sa pagkakataon ito tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Bank accounts at assets ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang sangkot sa illegal na pogo operations inisyuhan na ng freeze order. Pag-uulat mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi! Alright, nag-freeze din ang signal ni Patrol 19. Maya-maya po subukan po nating balikan. Samantala, Malacanang nagpaliwanag na kung bakit binito ang ibinasura, bakit binito ni PBBM ito nga pong panukalang batas ni Senator Ronald Bato de la Rosa na PNP Reform Bill. Patrol 13, Gilbert Perez sa detalye. Sumalang sa maingat na konsiderasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagvito sa panukalang PNP Reform Bill. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ito ay para matiyak na anumang pagbabago sa police force ng bansa ay patas, malinaw at kapaki-pakinabang sa lahat. Ayon kay Bersamin, may mga probisyon sa panukalang batas na hindi raw malinaw tulad ng retroactive benefits para sa mga pulis na maaari niyang magdulot ng kalituhan. Naniniwalaan niya si Pangulong Marcos na mahalaga ang pagpapanatili ng pagiging patas sa kompensasyon o sweldo para sa lahat ng miyembro ng PNP. Hindi rin niya sinang-ayunan ng Pangulo ang pagbuo ng mga bagong tanggapan sa loob ng pambansang pulisya dahil mauulit lamang nito ang trabaho ng iba pang kaparehong opisina. Taliwas daw ito sa sinusulong na streamlining o right-sizing policy ng pamahalaan sa serbisyo sa gobyerno. Sinabi pa ni Bersamin na mahalagang manatiling independent at impartial ang Internal Affairs Service o yung IAS na responsable sa pag-iimbestiga ng police misconduct na taliwas o may conflict daw at posibleng makompromiso sa sinusulong na reforma sa PNP. Tiniyak din ng opisyal na patuloy ito maipagtulungan sa Kongreso para makabuo ng mas magagandang panukalang batas na magpapalakas sa PNP nang hindi magdudulot ng anumang negatibong epekto.
Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balikan natin ang pag-uulat ni Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Bank accounts at assets ni Mayor Guo pina-freeze na. Go, Sally! May ini-issue ng freeze order ang Court of Appeals para sa 70 bank accounts at mga assets ng 7 individual at 6 na kumpanya na umano'y sangkot sa illegal POGO operations. Sa press statement ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipinadala kay Senator Sherwin Gatchalian, nakasaad na sa klaw ng freeze order ang bank accounts at assets ni suspended Banban Mayor Alice Guo at ng 6 na iba pa na kinabibilangan ni Ziyang Huang at Boying Lin na lumitaw sa Senate hearing na sangkot sa malaking money laundering case sa Singapore. Ayon sa AMLAC, lumitaw sa investigasyon ang significant financial transaction at assets na kinamal ng 3 nabanggit kaya't hinihinala ang money laundering, human trafficking at iba pang illicit operations. Tinukoy na sa lote ng kumpanyang Baofu nangyari ang nasabing mga illegal na aktibidad habang nagpapanggap na POGO operations. Sa freeze order ng Court of Appeal sa klaw ang 70 bank accounts sa 14 na financial institutions, mga real properties at high-value assets, gayon din ang luxury vehicles at isang helicopter. Sa summary na ipinadala ng AMLAC kay Senator Gatchalian na sa pangalan ni Mayor Guo ang 36 mula sa 70 frozen na bank accounts, isang helicopter at 12 real properties. May 36 din na bank accounts ang 6 na kumpanya na pag-aari niya o mayroon siyang sosyo. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Iba pang balita, impormasyon ng mga sex offender updated na buhat sa iba't ibang bansa ayon sa Bureau of Immigration. Labi naman natin ang kabuo ng report mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Tiniyak ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na magpapatuloy ang kanilang pagharang sa mga sex offender na napuna na sunod-sunod na dumarating sa ating bansa. Sa ngayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, maayos ang kanilang relasyon sa iba't ibang mga international community, lalong-lalo na sa mga nagmo-monitor ng kaso ng mga sex offender sa buong mundo. Sinabi ni Commissioner Tansinco na wala silang problema sa listahan at updated at merong sinusumite na dokumento ang iba't ibang bansa kung kaya't sila ay nakakapag-deport o hindi pinapayagan makapasok ang mga sex offender. Gayunpaman, tiniyak ni Commissioner Tansinco na sa pamamagitan ng report din ng ating mga kababayan ay maaaring iparating ang anumang impormasyon at tiniyak na ito ay aaksyonan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Balikan naman natin ang issue kaugnay sa pag-veto sa PNP Reform Bill. Ang reaksyon ng Senado, nagbabalik si Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Nasayang daw ang pagod at hirap ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa matapos na i-veto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine National Police Reform and Reorganization Bill o yung Senate Bill number 2449. Ayon kay De La Rosa na may akda na naturang panukalang batas, hindi lamang siya at Kongreso ang nasayang ang pagod, maging ang pagod ng Department of Interior and Local Government, ng National Police Commission o NAPOLCOM at PNP sa pagbalangkas ng naturang panukala. Git ng Senador, ang pagveto ng Pangulo sa PNP Organizational Reforms Act ay isang pagtanggi na tugunan ang puwang o pangangailangan ng ahensya. Anya, ang pagsasaayos ng PNP ay malaking hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa, lalo na at may pagmamalaki ngayon ang isang bagong Pilipinas. Umaasa naman si De La Rosa na magkakaisa rin
ang kanilang pangarap at ng Malacanang para sa ating mga kapulisan. At ayon pa sa kanya, makakaasa pa rin ang PNP ng patuloy niyang suporta. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Patala paglalagay ng mas mahusay na internet access o connectivity target makumpleto bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Isa pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tiniyak ng DICT o Department of Information and Communications Technology na magkakaroon na ng mas mahusay na access ang publiko sa connectivity lalo na sa mga government websites. Sa preso na special, sinabi ni DICT Secretary John Ivan Uy na sa pamagitan nito ng National Broadband Network na nagsisilbing internet backbone o internet infrastructure ng gobyerno. Ayon kay Uy, napasinayaan na ito mula Lawag hanggang Quezon City nitong Abril ng taong kasalukuyan. Sa ilalim daw ng network, sinabi ni Uy na 7 probinsya ang magiging benepisyaryo o magkakaroon ng mas mahusay na access sa government websites. Nangangahulugan niya na lahat ng mga ahensya ng gobyerno, pampublikong eskwelahan, public health facilities at town plazas ay magkakaroon na ng libreng wifi programs imbes na nakikigamit sila sa commercial internet connection. Sa ngayon, sinabi ng opisyal na nasa 2 hanggang 3 yugto na raw sila ng proyekto sa Luzon kasama ang Bicol Region, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Target na matapos ang kabuang 6 na yugto ng NBN hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, dako naman ho tayo sa ating Metro Patrol. Ang meron palang mobile laboratory bus ang pinagkaloob ni First Lady Liza Marcos Diampuyan sa Kangkalu para ho sa mabilis na serbisyo health services. Ang detalye buhat kay Beth Samson mula dyan sa Kamanawa. Nagpaabot ng pasasalamat si Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagbibigay nito ng bagong mobile laboratory bus para sa libre, komprehensibo at abot kamay na healthcare para sa mga batang Kangkalu. Ang mobile laboratory ay kinapapalooban ng examination room at laboratory area para sa mga isasagawang mga test tulad ng electrocardiogram, x-ray, blood chemistry at urinalysis. Nagpasalamat din ang alkalde sa PAGCOR at sa Newport World Resorts sa pakipagtulungan kay First Lady na maipagkaloob sa lungsod ng Caloocan ang bagong mobile laboratory bus na siguradong mapapakinabangan ng mga kababayan. Dagdag pa ng alkalde, tuloy-tuloy din ang mga programa para sa kalusugan ng mga nasasakupan at tinitiyak nito na mas palalawakin pa ang sakop ng mga libreng serbisyo medikal upang mas maging panatag ang pamumuhay ng lahat ng mga batang Kangkalu. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Unang bagsupoy ng mga bagulat buhat sa labas ng impilan dito po sa Arangkada Balita. Magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras 5:26. Arangkada Balita! Alright, tayo po na sa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:34 na po ng TGIF Morning Edition ng atin pong palatuntunan. Handang magbigay ng security assistance ang PNP sakaling hilingin ito ng Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang tiniyak ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo bilang bahagi ng kanilang tungkulin at commitment sa mga sangay ng pamahalaan na nangangailangan ng kanilang tulong. Ayon kay Colonel Fajardo, tanging security assistance lamang ang kayang ibigay ng pambansang pulisya dahil ang Senate Sergeant at Arms ang may tungkuling ipatupad ang arrest warrant. Sa ngayon ay wala pa anyang natatanggap na impormasyon ang PNP kung naglabas na
ng warrant ang Senado laban kay Mayor Guo at iba pang sangkot sa illegal na pogo sa Bamban. Arangkada Balita! Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang pag-uulat buhat sa probinsya. 3 wanted sa Cagayan, arestado. Pag-uulat mula kay Manong Ronald Idol Kabsat Domingo. Kabsat? Tatlong mga pinaghanap ng batas ang matagumpay na aresto ng mga pinagsanib na pwersa ng iba't ibang unit ng PNP Cagayan sa ilalim ng pangasiwa ng Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. Una ay ang pagkaresto ng Provincial Top 2 Most Wanted person na umarap sa iba't ibang kaso. Sumunod ang pagka-aresto ng isang suspect sa kasong attempted rape sa pamagitan ng National Police Clearance. Batay sa ulat, Hulyo 10 rin nang naaresto ang suspect habang kumukuha ng kanyang police clearance. Lumabas sa National Police Clearance System ang kanyang pangalan na may kasong attempted rape na nagkakalaga ng 120,000 pesos ang piyansa nirekomenda ng korte para sa pansamantalang itong kalayaan. Panghuli ay ang pagkaresto muli ng PNP Tuguegarao dahil sa kaso nitong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property na may inirekomend ng piyansa ng korte na 2,250 pesos. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat. Pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tanggap naman tayo ng update kaugnay sa pagpatay dyan po sa 2 Australian at isang Pinay sa Tagaytay sa Cavite. Mula Calabarzon, Arman Cambes sa detalye. Tinutugis na lang ang operatiba ng PNP Region 4 Special Task Force sa Tagaytay PNP ang salari na pumatay sa 2 Australian at isang Pinay na natagpuan patay sa The Lake Hotel sa Barangay Maharlika West, Tagaytay City, Miyerkules ng tanghali. Sa pahayag ng tanggapan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, mahigpit nitong inatasan ng PNP Region 4 Special Investigation at Intelligence Team na madaliin ang paghuli sa mga responsable sa naturang krimen. Ang mga biktima sina David James Peace, 57 anyos, asawa nitong si Luisita Barkin Marquez at manugang na si Mary Jane Cortez ay natagpuan wala ng buhay sa loob ng kanilang inupang kwarto na nakatali ng electrical cord at sintas sa sapatos sa mga kamay at may mga masking tape ang mga bibig. Isang lalaki na nakasuot ng black hoodie, maroon short at sneakers ang nakita sa CCTV footage na lumabas sa kwarto ng mga biktima at patungo sa exit gate ng hotel at may bitbit na malaking knapsack. Sinabi naman ni Tagaytay Mayor Abraham Tolentino na binigay ng taning na 1 linggo ang buong pwersa ng Tagaytay PNP para ma-resolve ang kaso at mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para simpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin na ilang pa mga balita, wala ng planong tumakbo muli sa 2025 midterm elections si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang kinumpirma ng legal team ni Mayor Guo matapos tanggalin ang opisyal sa kanyang partidong Nationalist People's Coalition o NPC dahil sa kinakaharap nitong mga kontrobersya. Ayon kay Attorney Stephen David, abogado ng suspendidong alkalde, bagaman pinayuhan niya si Mayor Guo na muling tumakbo sa halalan, ay wala na sa isip nito ang muling paghahain ng kandidatura para sa darating na eleksyon. Nabatid na nanalo si Mayor Guo ng 2022 elections bilang isang independent candidate at kalaunan ay umanib sa NPC. Arangkada Balita! Handa naman si dating presidential spokesman Harry Roque na humarap sa pagdinig ng Senado hinggil sa investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Una nang itinanggi ni Attorney Roque na konektado siya sa sinalakay na Lucky South 99. Makaraang sabihin, bunyag ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na ang dating opisyal ang naglabi para sa sinalakay na POGO Hub. Iginiit ni Roque na tinulungan lamang niya si Cassandra Ong, isa po sa mga opisyal ng POGO Hub sa Porac, Pampanga na makakuha ng schedule sa pagbabayad ng arrears ng kumpanya. Samantala ipatatawag na ng komite ni Senador Risa Ontiveros, sina Attorney Roque at dating PAGCOR Chairperson Andrea Domingo upang pagpaliwanagin kaugnay sa mga
expose ni Tenko. Arangkada Balita! Naniniwala naman si Senate President Francis Chis Escudero na seryoso ang alegasyong tumulong si dating presidential spokesman Harry Roque sa reapplication ng lisensya ng illegal Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Naniniwala si Senate President Escudero na ipatatawag ng Senate Committee on Women si Atty. Roque upang sagutin ang mga ibinunyag ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco laban sa kanya. Kaugnay nito, umaasa naman ang leader ng Senado na gagamitin itong oportunidad ng dating presidential spokesman upang bigyang linaw o linisin ang kanyang pangalan. Una nang sinabi ni Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Committee on Women, na iimbitahan nila sa susunod na pagdinig ang dating kalihim. Arangkada Balita! Samantala, iginit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na posibleng ginamit lamang ni dating presidential spokesman Harry Roque ang kanyang propesyon bilang abogado nang samahan niya ang isang opisyal ng Lucky South 99 para sa reapplication ng lisensya ng kumpanya. Ipinalawanag ni Pimentel na wala ng posisyon si Atty. Roque sa pamahalaan ng makipag-ugnayan ito sa PAGCOR para sa lisensya at pagkakautang ng naturang Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga kamakailan. Sa ilalim niya ng batas, pinapayagan naman ng isang abogado na tulad ni Roque na gamitin ang kanyang propesyon kapag wala na ito sa gobyerno. Una nang itinanggi ng dating opisyal ang paratang ng PAGCOR na nagsilbi siya bilang legal counsel ng illegal na Pogo at sinabing hindi siya kailanman nasabihan o pumayag na isama ang kanyang pangalan sa anumang dokumentong isinumite ng Lucky South 99. Arangkada Balita! Sa iba pa ring balita, sa latest ng Filipino Mirror, bahagyang bumaba ang wholesale price ng bigas noong Hunyo. Ito'y batay sa Philippine Statistics Authority o batay sa datos ng PSA, nagkaroon ng tapiyas presyo sa regular, well-milled at premium rice noong nakarang buwan. 53 pesos 41 centavos ang benta ng premium mula sa dating 53 pesos 80 centavos o bumaba ng 40 sentimos. 50 pesos 26 centavos naman ang average wholesale price ng well-milled rice, habang 56 pesos 52 centavos ang regular milled. Batay naman sa bantay presyo ng DA, mabibili ngayon sa 45 ang kada kilo ng bigas sa pinakamababang presyo para sa regular milled, 48 pesos naman ang kada kilo ng well-milled at 50 pesos ang premium rice habang 57 pesos ang kada kilo ng special rice. Una nang tiniyak ng DA na bababa na sa mga susunod na buwan ang presyo ng bigas sa merkado, kasunod na rin ang ipinatupad na Executive Order No. 62 o ang tapyas taripa sa imported na bigas. Arangkada Balita! Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Karapatan ng mga public official na dumalo o hindi sa SONA ni Pangulong Marcos dapat igalang ng publiko ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Pag-uulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na dapat igalang ng publiko ang karapatan ng bawat public official kung sila ay dadalo o hindi sa ikatlong State of the Nation Address o SONA 2024 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng House Leader ang pahayag kasunod ng impormasyon ni Vice President Sara Duterte Carpio na hindi siya makadadalo sa SONA ni PBBM sa darating na Hulyo 22. Bukod kay VP Duterte, hindi rin makadadalo ang iba pang dating naging Vice Presidente, gaya na lamang nina Jejomar Binay, Kabayan Noli de Castro at Leni Robredo. Pero pagbibigay diin ni Romualdez na isang mahalagang okasyon ang SONA para ipakita ang pagkakaisa at kolaborasyon sa pagitan ng mga lider ng pamahalaan upang pagnilayan ang mga nakamit na progreso, tugunan ang mga hamon at maglatag ng hangarin para sa hinaharap. At
binigyan din ng lider ng Kamara na ang bawat public official ay may karapatang magdesisyon sa kanilang pagdalo sa mahalagang aktibidad ng Pangulo. Tiniyak naman ni Speaker Romualdez na nananatiling committed ang Kamara na makipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang masiguro na makakamit ang hangarin ng Administrasyong Marcos na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Ito si Patrol 30 Jelemedes nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. At babalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras! O Erna Socias, Nelson Malinaw, Jaylon, oras natin 5:46 na. Arangkada Balita. Tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Arangkada Balita sa iba pa ring mga pahabol na balita. Sasaklolo ang OFW party list sa gobyerno ng Pilipinas sa pakikipagnegosasyon para sa hirit na gawing mas makatao ang pagtrato sa mga manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ang pangunahing destinasyon ng mga OFW pero ikinokonsidera ang nasabing bansa na may pinakamahirap na working condition. Ito ang binunyag ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino matapos ang town hall meeting at dialogong kanilang inorganisa kasama ang Philippine Embassy. Nakatakdaan niyang plansyahin ng Pilipinas ang isang bagong bilateral labor agreements para sa general skilled at domestic household service workers sa Saudi Arabia sa Oktubre. Bukod sa hirap ng dinaranas sa pagtatrabaho, inihayag ni Magsino na nahaharap din sa mental challenges ang mga OFW dahil sa limitadong social activities, lalo't iba ang relihiyon sa Saudi Arabia. Arangkada Balita. Samantala, naniniwala si dating Caloocan City 2nd District Representative Egay Erice na posibleng makontempt si Commission on Elections Chairman George Garcia. Ito'y dahil sa anya'y pananakot ng poll body na mauuwi sa mano-mano ang 2025 midterm elections kapag naglabas ng ruling ang Korte Suprema laban sa Miro Systems. Sa panayam ng DWIZ, binatikos ng dating kongresista ang paghiling ng COMELEC ng dagdag palugit para sagutin ang kanyang inihaing petisyon laban sa poll body at Miro Systems. Kumpiyansa ang dating mambabatas na aayon sa intensyon ng batas ang magiging ruling ng Korte Suprema. Dalawang issue lang naman napakadaling sagutin Kung confident sila na legal yung kanilang ginagawa, bakit kailangan nila ng 40 days to answer a very simple question? Tapos ngayon, parang ginatakot ni Chairman Garcia ang Supreme Court na pag nag-rule sila ng laban sa COMELEC at Miro, magbabalik sa manual election. Talagay ko, he could be cited for contempt dahil parang sinasabi niya kahit illegal yung gawain namin, kailangan dahil magkakaroon ng manual election. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Erice na hindi niya ipagtatanggol o ipinagtatanggol ang Smartmatic dahil kung titimbangin ay mas makakamura ang pamahalaan kung ipaayos na lamang ang mga sirang piyesa ng lumang vote counting machines. Yan ang pinapalabas niya na wala nang option kundi Miro. Kahit na illegal yan, kahit na may patong yan, wala na tayong magagawa. Yun ang gustong palabasin. Hindi naman totoo yun dahil may option na iba. Kung titingnan mo yung makina, yung hard disk na yun, sa 120,000 pieces mass production, baka wala pang 20 mil lang isa nun yung monitor na 14 inches, kung mass production, baka 5,000 lang yan. Pero palagay mo na 10,000. Tapos yung ballot box 3,000 lang yan Yung software 10,000 na ipalagay mo. O di magkano lang yung papel? O di wala pa 50 mil, magkano binebenta sa atin? 150,000. Yan po ang tinig ni dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang southwestern Canada. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang natunto ng sentro ng pagyanig sa layong 130 miles sa Tofino sa Vancouver Island po ito. Nasundan pa ito ng dalawang malakas na
pagyanig, no? At may lakas na magnitude 5.4 at 4.7. Sinabi naman ng USGS na walang banta ng tsunami sa lugar matapos nga ang malakas na pagyanig. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasungkit ng Central Visayas ang unang gintong medalya sa 2024 palarong pambansa. Ito'y makarang manguna sa 3,000-meter run secondary level ng athletics, si Asia Parase mula sa Lapu-Lapu City. Kasunod nito, target naman ni Asia na ipagpatuloy ang pangarap na katawanin ang Pilipinas sa Asian Games at Youth Games. Batay sa pinakuling medal tally, ang NCR ang nangunguna ngayon sa may pinakamaraming medal sa 2024 palarong pambansa. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Hati ang reaksyon ng ilang mga netizen at ng ilang celebrity sa pagiging trending ngayon ng pagbisita sa puntod ng aktor na si Rico Yan, kung saan tila ginawa na itong tourist spot. Sa isang TikTok video, makikita ang isang content creator na dumalaw sa libingan ng aktor, niyakap ang puntod nito at hinalikan pa ang kanyang larawan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung hinahangaan ba talaga ng mga ito ang pumanaw na mati ni Idol o para lamang ito sa clout. May mga clout chaser ho kasi. Ayon sa actress na si Jessie Mendiola, hindi maganda ang nauusong trend dahil nagpapakita ito ng kawalan ng respeto sa yumaong aktor, maging sa pamilya nito. Actually, meron na ring statement yung pamilya, di ba? Si Rico Yan kasi, nung nabubuhay pa, talagang ano po yan, isa pong mabuting ehemplo. Talagang mati ni Idol yan. Alam ni Ate Hias to, kapanahonan ni Ate Hias to eh. Oo, di ba? Nung nandun ka sa kabila, nabigyan ka... Gayunman, sinabi ng pamilya ni Rico na welcome naman ang fans sa pagbisita sa puntod nito. At wala pa naman silang natatanggap na reklamo mula sa mga katabing musuleo sa Manila Memorial Park. Noong March 29, 2002, nang pumanaw si Rico dahil po siya hemorrhagic pancreatitis habang sila po ay nagbabakasyon sa Palawan. Arangkada Balita! O, ito, ihabol po natin ang viral po na balita. Pinahanga ng isang lalaki ang mga netizen sa kanya pong balancing skills. Matindi. Ito'y makarang ang tindi ni Kuya. Naispatan po ng isang TikTok user ang isa pong lalaking nagbibisikleta habang nakabalanse sa kanyang ulo. Speaker ba yan? Ang isang speaker at dalawang storage box. Umani naman ang papuri mula sa mga netizen ng naturang lalaki at sinabing masyado nitong matindi si Kuya. Saan kayang kung fu ba inaral nito? Baka nag-gymnast din ito. Maaring ganun, ano? Hirit pa ng isang netizen na sana ay kasing galing niya ang lalaki na mag-balance sa accounting at sana kasing galing din siya ng ibang Pilipino na mag-balance po ng pera. Yun lang. Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam. Pero bago tayo tuloy magpaalam, batiin muna natin. Ngayong araw ho ito, ang kaarawan po ng ating pong kasamaan po dito sa Impilan. Happy birthday sa ating pong piloto, Basil Nabua. Happy birthday, Kuya Basil. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! Tamang-tama po mga kaibigan at nakikita po ninyo sa inyo po mga larawan, sa inyo po mga screen, ang mukha, ang larawan ng diriwang ng kanya pong matindi na. Happy birthday, Kuya Basil! Yan, happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang po ngayon pong araw po na ito ng TGIF ng Goddess Friday, July 12. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23, ito po yung lingkod, Drew Racino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa.
Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.